Nagkomento si Cal Siner na ang kakayahan ni Jinho na biglang nawawala, ay dapat may mga partikular na kondisyon sa pag-activate dahil hindi niya ito agad ginagamit. Nangako si Cal Siner na ipapadala niya si Jinho sa impyerno sa susunod na pag-atake. Inalok siya ni Cal Siner kung ililigtas niya ang kanyang buhay, ilagay na lamang sa kanyang kamay ang magic restraining bracelet, pero tumanggi si Jinho at naglunsad ng pag-atake si Cal Siner. Sa kabila ng malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon, nagawa ni Jinho na sirain ang ilan sa mga arrow, ngunit ang ilan ay tumama pa rin sa kanya. Sa kabila ng kamalayan sa kanyang limitasyon, nagulat si Cal Siner nang makita si Jinho na sumusugod sa kanya. Sa paglapit ni Jinho, nahuli siya ni Cal Siner, ngunit isa lamang iyon sa mga disguise ni Jinho. Pagkatapos ay lumitaw si Jinho sa likod ni Cal Siner at nakapagbigay ng malaking pinsala. Inutusan niya ang kanyang mga watchdog na atakihin si Cal Siner. Pagkatapos ay napagtanto ni Cal Siner na si Jinho ay si Spectre, at minumura si Jinho at nagtatanong kung bakit niya itinatago ang kanyang pagkatao. Walang natanggap na tugon si Cal Siner habang nilalamon siya ng mga shadow. Nanunood ng TV ang Frost Queen nang maalala niya ang pangako ni Jinho na babalik siya sa lalong madaling panahon, at iniisip kung nasaan siya. Ginamit ni Jinho ang kanyang ability upang basahin ang mga alaala ni Cal Siner, at natuklasan na si Cal Siner ay dumating sa unang palapag partikular upang patayin siya. Sa kabila ng pagtugis ng High Blade kay Cal Siner, nag-aalala si Jinho na baka hulihin siya sa isang bagay dahil sa pagpatay kay Cal Siner. Mula sa mga alaala nalaman niya na ang Fiend Association ay matatagpuan sa rehiyon ng Sumer sa ikalawang palapag, na naaayon sa impormasyong nakuha niya mula sa Dokkaebi Guild. Nakita rin niya na tumaas ang kanyang Confession of the Dead skill rank, ngunit napagtanto niyang hindi niya magagamit ang skill sa target kapag nabasa na ang memorya. Habang kukunin sana ni Jinho ang Final Horizon Bow, naramdaman niya ang malakas na puwersa na dumudurog sa kanya, at sa kanyang pagtataka, nakita niya si Kim Woo-yeon, ang isa sa mga High Blade at ang ikapito sa Nine Heavens. Namangha siya sa bilis ni Woo-yeon, na sinasabing galing pa siya sa second floor ayon sa mga alaala ni Cal Siner. Napagkamalan ni Woo-yeon si Jinho na siya si Cal Siner, at nagpahayag ng kanyang salita na siya ay bumaba sa Earth para sa kanya. Ipinaliwanag niya na mahirap subaybayan ang amoy niya at ang amoy ng isang halimaw, at ang amoy ng bakas ng insenso ay laging nananatili sa kanya. Nangako itong hindi niya pakakawalan si Cal Siner sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Jinho na magpaliwanag kay Woo-yeon na hindi siya si Cal Siner, ngunit inatake siya ni Woo-yeon ng isang pag-atake na halos hindi siya mapigilan. Napagtanto ni Jinho na si Woo-yeon ay hindi handang makinig sa kanya at naisip na ang mga bagay ay magiging mahirap, at wala siyang ibang pagpipilian. Inamin ni Jinho na pinatay niya si Cal Siner at mayroon siyang tinawagan. Nang maglaon ay nakipag-usap si Woo-yeon sa presidente ng association sa telepono. At pagkatapos ng tawag, humingi siya ng tawad kay Jinho. Sinabi ni Jinho na ayos lang at ganoon din naman talaga ang gagawin niya, ngunit gusto niyang bayaran ang pag-abala sa kanya. Pinagaling ni Woo-yeon ang sugat ni Jinho gamit ang elixir. Naisip ni Jinho na sayang ang paggamit ng isang legendary elixir para sa isang maliit na pinsala, pero iginiit ni Woo-yeon na responsibilidad niya iyon para sa kanyang pagkakamali. Ipinahayag ni Woo-yeon ang kanyang curiosity tungkol sa kung paano natalo ng isang level 30 player na tulad ni Jinho, ang demonyong si Cal Siner ng mag-isa. Nagpasya si Jinho na sabihin sa kanya ang lahat, kung totoo rin niya ang kanyang hiling na ipahayag na siya ang tumalo kay Cal Siner at hindi si Jinho, at hindi dapat maisiwalat sa iba ang kanyang kakayahan. Humingi rin si Jinho ng tulong kay Woo-yeon sa hinaharap kong kinakailangan. Sumang-ayon si Woo-yeon na tutulungan siya, pero binalaan si Jinho na kung ang kanyang kapangyarihan ay gagamitin sa pang-aapi sa mga tao, hindi niya hahayaang mabuhay si Jinho. Tiniyak naman ni Jinho na hindi ito magiging problema. Ipinakita ni Jinho kay Woo-yeon ang kanyang frost skill. Si Woo-yeon ay nakumbinsi na ito ay sapat na malakas upang talunin ang Demon Bow, at maihahambing ang kanyang kakayahan sa S-rank. Nalaman ni Woo-yeon na ito ang susi ng association sa pagpigil sa init sa ikatlong palapag. Sinabi ni Jinho na ang impormasyong ito ay hindi dapat makarating sa mga Fiend. Sumang-ayon si Woo-yeon at winasak ang lugar na nakapaligid sa kanila, at sinabing ang sandaling nakalipas ay tinalo niya si Cal Siner.
Umuwi na si Jinho na mukhang napagod at nagulat sa biglang pagsulpot ng Frost Queen. Nagtanong ito kung saan siya nagpunta, dahil sinabi niyang mawawala lang siya ng ilang sandali para makipagkita sa kanyang kaibigan. Sumagot si Jinho na may nangyaring hindi inaasahan. Nang makita ang magulong anyo ni Jinho, nagtanong ang Frost Queen tungkol sa nangyari. Ibinunyag ni Jinho na nakaharap niya si Calciner, isang fiend na mas makapangyarihan kaysa sa sinumang nakatagpo niya noon. Nang ipahayag ng Frost Queen ang kanyang kawalan ng pamilyar kay Calciner, ipinaliwanag ni Jinho ang lakas ng demonyong iyon. Sa pagninilay sa kanyang karanasan, napagtanto ni Jinho na lumakas ang mga manlalaro sa nakalipas na 25 taon at ang mga tunay na malalakas ay naninirahan sa ikalawang palapag, na kilala bilang Frontier. Sa kabila ng lakas ni Kim Woo-yeon, humanga si Jinho sa kaaya-ayang personalidad niya. Naramdaman ni Jinho na kailangan niyang magsikap. Alam niyang may 8 manlalaro lang ang kapareho ni Kim Woo-yeon, at isa sa kanila ay ang kanyang kalaban, ang The King of the Corpses na si Nazed Hollow. Siya ang master ni Arma the Skeleton Mage, at ang demonyong nag-utos kay Calciner na patayin siya. Bagamat may paunang kaalaman na si Jinho tungkol sa unang palapag, nag-aalala siya sa hindi kilalang mga hamon na naghihintay sa kanya sa ikalawang palapag. Napansin ng Frost Queen ang pag-aalalang ekspresyon ni Jinho at inaliw siya sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang ulo, na sinasabing magiging maayos lang din ang lahat. Nahiya si Jinho at napatawa, at sinabi sa kanyang sarili na siya ay isang living legend sa mundong ito. Naalala ni Jinho na kailangan niyang magpaalam sa ilang tao, bago umakyat sa ikalawang palapag. At nagpaplanong mamasyal ng maaga sa susunod na araw. Ang Silent Moon Guild Master na si Sun Shiwan, ay nagtatanong kay Kim Woo-yeon tungkol sa kinaroroonan ng Final Horizon. Nairita ito bigla dahil hindi sumasagot si Woo-yeon. Nagtanong ulit ito kung napatay ba niya si Calciner, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Shiwan kung bakit hindi niya dala ang Final Horizon Bow, na kanyang aktwal na misyon, at nagtanong kung mas malakas ba si Calciner kaysa sa inaasahan niya. Napaisip si Woo-yeon na hindi iyon ang kaso, dahil kung naabutan niya lamang, talagang madali lamang matatalo ang halimaw na iyon, pero bago pa man siya makarating, ay natalo na ni Jinho si Calciner ng mag-isa. Naniniwala siya nang matalo ni Jinho si Calciner, karapat-dapat na si Jinho ang gumamit ng Horizon, at nakipagkasundo na rin siya sa kanya. Sinabi ni Woo-yeon na hindi niya sinasadyang napatay si Calciner bago niya mailabas ang kanyang Final Horizon. Nagalit at naguguluhan si Shiwan kung paano nagkamali si Woo-yeon, na itinuturing na siya ay perpekto. Humingi ng tawad si Woo-yeon, pero pinagbawalan siya ni Shiwan na humingi pa ng tawad at hinihiling na malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagkabigo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Woo-yeon na nakakuha siya ng isang mahalagang bagay, na mas mahalaga pa kaysa sa Final Horizon sa hinaharap. Pinuntahan ni Jinho ang kanyang mga kasama, at nalaman na hindi pa rin sapat ang kanyang magic stats para tanggalin ang kanilang mga seal. Gayunpaman, napansin niya na ang mensahe ay nagbago, na humantong sa kanyang paniniwala na malapit na niyang matugunan ang mga kinakailangan. Habang nakatayo siya, nakita niyang nakokonsensya ang Frost Queen sa nangyari sa mga kaibigan niya. Bumantong hininga ang Frost Queen at nagtanong kung buhay pa ba sila. Kinumpirma ni Jinho na buhay pa sila, ngunit kailangan niyang maging mas malakas upang sirain ang seal. Tumalikod na si Jinho at umalis. Sinubukan ng Frost Queen na kumbonsihin siya na manatili sa Earth ng kaunti pa, pero iginiit ni Jinho na ang pagbisita kina Deakgu at Noye bago tumungo sa ikalawang palapag ay sapat na. At para naman sa kanyang mga kasamahan, sinisiguro niya na muli niya silang makikita kapag naayos na niya ang lahat.